mag-do. So, mag-start tayo siguro sa atin pong lessons ngayon pong gabing ito. And again, it is an honor na makapagturo po sa atin sa ating Bible School. And ngayon pong gabi, bali 2 slots po yung pupunuan ko, bali si Pastor Rani. Hindi po siya makakapagturo due to bagong bunot yung ngipin niya at hindi niya pa po kayang magsalita. Mahirap po baka mabinat. So 2 slots lang yung kaya kong i-cover. So ganun pa man, tayo po ay magsimula na. So magtatapos tayo ng 8. So mag-start po tayo ngayon. So let us open this study in the word of prayer. Siguro mag-request ako ng isa sa inyo kung sino po willing or gustong mag-pray. Yan. Pwedeng mag-raise na hands or mag-unmute na lang at mag-pray. Tawag ako? Sino gusto po mag-pray? Yan, sabi nila kapag ang mananampalatero ay natasang mag-pray, nagiging paniki. Ba't ako? Nagiging paniki daw. So anyway, tawag na lang ako siguro. I-request ko siguro si Brother JL Ayuda mag-pray. Request natin. Okay lang, Brother JL? Nandiyan ka ba? Hello po ba? Nanig po ako. Okay, let's pray. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay una nagpapasalamat, Panginoon, sa taon na ito na muling mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin una, Lord, na linisin mo po kami ng aming mga kasalanan, Panginoon. Gawin mo po kaming kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. And we pray the spirit of wisdom and revelation and na kumilos sa aming kalagitnaan, maunawaan namin, Panginoon, na isa puso po, God, ang iyong mga salita. At ito'y tumilong sa aming mga puso, Panginoon, at hindi po namin kalimutan. Kami po ay magkabuting worker, Lord, that we will study your malaya ka pong kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng iyong salita. And we pray that as we study, Lord, kasama namin ang iyong banal na espiritu sa aming pag-aaral, Panginoon. Maitaas ka po, Lord, we worship you, we praise you. Binubuksan po namin ang aming pag-aaral sa gabing ito sa inyong dakilang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So, praise God. So, sa atin pong lesson 6, and ilang reminders lang po siguro, yung atin pong self-help test 1 and 2. Marami na rin pong nagpasa pero merong ilan pa na hindi pa nag-submit. So, ipunin po natin to then, yan, mag-i-gradean po natin lahat. No? So, mamaya, i-send ko yung lesson 3 to 5 na self-help test natin. So, anyway, tayo po ay nasa lesson 6 na ng ating pag-aaral sa ating subject matter na Acts, Book of Acts yan ang ating pinaka-subject. So ang lesson 6, ang ating pong pinaka-topic is all things in common. Sa Acts chapter 4 verse 31 to 37 up to Acts chapter 5 verse 1 to 16, nandiyan po yung coverage ng atin pong study sa Book of Acts. So, ngayon, the early church, they had revival because of this emphasis upon the name of Jesus, which is tinakil po natin noong last Monday. We give emphasis and so much importance, significance sa pangalan ng Panginoon na it is the only way that people can be saved, only in the name of Jesus. And the other factor of revival in the early church, of course, they had unity among themselves. Meron po silang matinding pagkakaisa, which is biblically speaking, whenever there is unity for one purpose, which is to glorify the name of the Lord Jesus Christ, yan, for the purpose of the name of the Lord Jesus Christ, laging bumababa yung kanyang presensya at revival will always takes place. Sabi ng Psalms 133, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So we could say that not all good are pleasant and not all pleasant are good.
What do you mean by that, Pastor? Parang very confusing yata. Ibig sabihin, there are things na pleasant, kagaya ng pagdating sa pagkain, mga junk foods, di po ba? Yung mga processed foods. Yan po ay masasarap, yung lasa nila, they are pleasant sa ating taste. But they are not good for our health. So yan po yung example ng they are pleasant but not good. And there are some and meron din naman po na they are good but not pleasant. Example ko ulit sa pagkain, kagaya ng mga gulay, hindi sila masarap sa panlasa, pero mabuti sila sa kalusugan. So not all good are pleasant and not all pleasant are good. And the only instances na na sinabi sa Bible na how good and how pleasant, that just good, and it is also pleasant. Ano po yun? When the people of God gathered together in unity. Sabi doon, bababa yung presensya niya kagaya ng isang anointing mula sa uluhan ni Aaron, galing sa kanyang pinakauluhan, pababa sa kanyang balbas hanggang sa lupa. Umaagos, nagpo-flow yung anointing. At marami po ang nagbe-benefits because of this anointing. Kaya dito sa Acts chapter 4 verse 32 to 37, sabi po diyan, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of these things which he possessed was his own, but they had all things common. So they know when they come together that they were just stewards. Stewards lamang po sila, katiwala lamang sila ng Panginoon sa lahat ng bagay na meron sila. In short, ultimong yung kanilang mga buhay, they know na ito po ay pag-aari ng Panginoon. They have that one thing in common. We belongs to the Lord. Everything we have, everything we are, ito po ay nabibilang sa Panginoon. Yan po yung kanilang one thing in common. They want the Lord Jesus Christ to be in charge of everything they have. So, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So, continuous yung emphasis ng pangangaral ng gospel. Yan, when we talk about the gospel, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, they gave emphasis that they were witness that the Lord Jesus Christ resurrected from the dead. And great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked. Because of this mindset na sila po ay they have one things in common, na nagiging complementary po sila sa isa't isa. It seems they don't have needs. They don't have in need anymore because they got everything they need, of course, when they get the Lord Jesus Christ, and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas, which being interpreted, the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. So ito na po yung instances na sila po ay nagkaisa because of the great need of the church. Ang dami pong nako-convert at maraming pangangailangan sa gawain ng Panginoon. They agreed one to another na ipagbenta yung kanilang ilan sa mga property, pag-aari. Pagkatapos, ito po ay ilalaga sa paanan ng mga apostles. At isa po doon si Barnabas or si Jose. Pag sinabing Barnabas, son of Nabas or son of, sabihin po ng Barnabas, ng Bar is son. So, Nabas means consolation. So, ang ibig sabihin po niyan, son of consolation. Yan. Siya po siyang Levite. So, Barnabas is one of the noblest characters in the Bible. Yan. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, son of consolation. Pag sinabing son of consolation, siya po yung encourager. Siya po yung sa church na papapansin natin yung mahilig bumati sa mga bisita at mahilig tumapik ng balikat. Yan. Nagbibigay po ito ng encouragement sa mga kapatiran, sa household of God. And his name certainly expresses the true character of this fine Christian brother. Yan, siya po ay isang Levite. Yan, siya po siyang native of Cyrus. Remember, ang Day of Pentecost, ito po ay delegation
ng lahat ng mga Hudyo, hindi lamang ng mga nasa Israel or nasa Jerusalem. Ito po ay mga Hudyo na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? We know the history of Jews, sila po ay nagsipangalat. So, yung karamihan sa kanila ay umuuwi. Sila po ay umuwi para i-observe, para magdiwag nung day of Pentecost. Kaya nga sa time ng ng outpouring ng Holy Ghost dun sa Acts chapter 2, 'di ba maraming mga native languages na nandoon. Yung mga Jewish people sa iba't ibang mga bansa. They heard the apostles speak with their own tongues. Kumbaga yung iba nasa Greece, nasa Cyrus, nasa Rome, pumupunta sila, talagang binibigyan nila ng emphasis yung Day of Pentecost. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, isa ito sa mga major feast ng bansang Israel. Yung Feast of the Passover Lamb, yung Feast of Tabernacle, tsaka ito pong Day of Pentecost. Yan po yung major feast ng bansang Israel. So in Acts chapter 11 verse 24, he is described as being a good man. Siya po isang mabuting tao, puno ng banal na espiritu at puno ng pananampalataya. Yan, siya po yung tito ni John Mark. Yan, siya po yung si John Mark, ito po yung sumulat ng Book of Mark. And the brother of Mark's mother, Mary. Mary also was apparently quite prosperous, and it was in her home that the church met. So si Mark, yan si Mark, ang nanay niya po ay nagngangalan din pong Mary, na kapatid naman po ni Barnabas. Na si Mary, according to this, siya po ay isang mayaman. And then doon po ginaganap yung gawain na yung pagtitipon sa kanyang tahanan diyan sa Acts chapter 12 verse 12. Now, we also know na si Barnabas, it was Barnabas who introduced Paul to the apostles. Sapagkat hindi po madali sa church or sa sa mga Christian sa early church natanggapin itong si Apostle Paul because of what he did. We know the story at mag-go deeper po tayo in our study diyan sa persecution na ginawa ni Paul sa church ng ating Panginoong Hesukristo. Nung si Paul, he was rejected even by the apostles, it was Barnabas who introduced Paul, or it was Barnabas who took Paul on his journey. Yan. Di ba naalala niyo ultimong si Ananias when he was commanded by our Lord Jesus Christ na bautismuhan si Apostol Paul, aralan, turuan ng gospel at bautismuhan, 'di ba? At first reaction ni Ananias, against po siya doon sa idea. Sabi niya, "Lord, I know that man. You know that man, Lord." Kung paano niya pinapatay yung mga mananampalataya. So si Barnabas, kagaya nga ng interpretation ng kanyang nickname or ang kanyang nickname na Barnabas, Son of Consolation, siya po yung nag-encourage, nagpalakas kay Apostol Paul at sinama niya sa kanyang journey. So it was Barnabas who went to Tarsus to fetch Paul when they needed a teacher at Antioch. Kaya si Paul, yan, na-pioneer niya yung unang church ng Gentiles, yung Antioch. And also in this place, dyan po sa church in Antioch, unang tinawag yung mga mananampalataya na Christians. They were first called in Antioch. Could you imagine, mga kapatid, hindi po unang binention na Christians yung mga Jewish sa Day of Pentecost, yung apostles and 120. Why? Sapagkat hindi po nila fully pa napupulfill yung utos ng Panginoon na ipangalat yung ebanghelyo. At alam niyo po ba the reason why ang Antioch diyan po unang tinawag na Christian ang mga mananampalataya? Because they have this mindset na maging missionary church. Ang Jerusalem Church, gusto nila magtipon-tipon lang. Kaya nga, dito makikita natin in this topic, they have one thing in common, all things in common, na ang problem is, ayaw nilang magsipangalat, ayaw nilang kumalat. Kaya hindi pa sila natatawag na Christian kasi hindi pa nila fully napupulfill. So, the same thing sa atin, we are not truly a Christians kapag wala po tayong burden na ipalaganap ang salita ng Diyos, or pag hindi pa natin talaga nagagawa yung Great Commission. So Barnabas accompanied Paul on his first missionary journey. Barnabas was so determined that John Mark be given a second chance that he parted company with
Paul. Yan. So after Barnabas, yan, kumuha naman siya ng ibang kasama, nag-part way sila ni Paul. Yan. Si John Mark naman yung pinasama niya kay Paul. Si Barnabas, he was also known by his generosity. Yan, at siya po ay very dedicated and committed sa gawain ng Diyos sa kanyang ubasan. Ang mindset ni Barnabas is to win soul. He loved the Lord and saints to such a degree that he sold land and brought the money and laid it at the feet of the apostles. So grabe yung burden ni Barnabas sa gawain ng Panginoon. You know what? Kapag meron tayong great burden sa gawain ng Panginoon at inuna natin ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, makakita po tayo ng pagkilos, ng pang-i-bless ng Panginoon lahat ng atin pong mga tinatangkilik. Ganyan po ka-fair ang Panginoon. So, as I've noticed, si Barnabas kahit kailan, hindi po siya pinagkulang ng Panginoon. So, now, yung talata na binasa natin na they have one thing in common, this is not man-made communism. Ang communism kasi, yan, yung kumbaga magsama-sama para doon na lang sa isang lugar, yan po ang ibig sabihin ng communism, one thing in common. So, hindi po yan man-made communism, neither is it the many who would work supporting the few who wouldn't work, as we sometimes see today. So this is a family. Ang church po kasi ito po ay isang pamilya, katawan, at iglesia. Sa pamilya, of course, alam naman natin sa pamilya na tayo po ay nagtutulungan. And sa body, ang katawan po natin nagpa-function complementarily sa isa't isa. Bawat isa po ay mahalaga, bawat isa po ay importante, at bawat isa ay meron pong task na dapat gagampanan. So, ang church ay family, body, and church who are so sold out to the Great Commission. Yan, they were so dedicated and committed sa pangangaral ng Ebanghelyo that they put the church message and ministry first in every part of their lives, including their possessions. Alam niyo po ba sa paglilingkod sa Panginoon, kasama natin yung ating possessions, kung ano yung meron tayo, yun yung gagamitin ng Panginoon. Actually, yung concept ng Pentecost, you will not come to God empty-handed. Kapag sinabing Pentecost, mag-aalay ka sa Panginoon. At during Pentecost, kailangan lahat kasama mo. Yung pamilya mo, yung manservant mo, maidservant mo, pati yung mga alagang hayop mo, where in fact, in the day of Moises, doon sa time ng Exodus, kung maalala po ninyo, si Pharaoh, he allowed already Moses na umalis. Sige, umalis ka na kasama ang bayan ng Diyos. Pero iwan mo ang inyong mga maliliit, yung little ones. Iwan mo ang inyong mga alagang hayop. No, hindi po pwede. Kasi when we talk about Pentecost, when we talk about pag-aalay sa Panginoon, kinakailangan lahat, dala-dala mo. And these are free will offerings. Like were given for the building of the tabernacle and temple, Barnabas leads the way. Kagaya nga nung example ko rin sa inyo nakaraan, sa paggawa po ng tabernakulo at ng templo, yung materialis po na ginamit ni Moises, galing din po doon sa contribution ng mga tao ng bayan ng Israel. Ang sabi, hindi po na problema si Moises kung saan kukunin yung panggastos. Sabi ng Panginoon, take portion nung mga, alam mo na, pinambayad ng mga Higipto. Kasi bago sila lumabas ng Egypt, hindi po sila lumabas na empty-handed. Binayaran sila ng kanilang mga amo. Kaya marami silang mga golds, mga golds para for trading purposes, for trading purposes. Yun po yung ginamit sa pagpapatayo ng templo. So hindi po to man-made communism. Ito po ay doing your part bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, ng katawan ng Diyos, ng iglesia ng Panginoon. Because of one thing in common, and that is for the cause of the gospel, of the preaching of the word of God. So, communal living. It is a mistake to believe that it was God's plan that the early apostolic church have communal living. Kasi there are some thoughts, kaya binibigyan ng emphasis to ng ating notes sa book of Acts, there are some thoughts ng early church, they thought
or they teach communism at ang Diyos daw ang nag-initiate nito. No, hindi po yan ang plano ng Lord. Actually, it is not the plan of God na magsama-sama lang sila. Ang plano ng Diyos is mag-scatter sila. Mag-scatter sila all over the world sa lahat ng kinapal. So God did not plan that they should live in a commune. Kasi ang mindset ng mga Jewish people, magsama-sama tayo sa Jerusalem. Huwag na tayong maghiwa-hiwalay. So hindi po 'yan ang plano ng Lord. I remember one time during Bible study, nagtuturo po si pastor. Ang sabi niya, ang church hindi lang basta-basta organization. It is also an organism. Na yung organism, kumbaga, sorry for this example, ginamit din naman ito ni Pastor Norman example, yung worm, yung earthworm, di po ba napansin niyo yung earthworm? Kapag yung earthworm is hinati mo sa 10, ilang earthworm ang makikita natin? Di po ba magiging 10? Lahat po yung gumagalaw. Lahat po yun merong buhay. Yun po ang ibig sabihin ng microorganism. Ganon din ang church. Kung halimbawa sa church na pinapastoran na ni Pastor Nomer, meron pong lumabas na isang workers at pinadala sa isang lugar, kaya po nung isang worker na yon na maging church. Which is, that is the plan of God. Kaya it's okay na, it's okay na to desire na magkaroon ng malaking gawain, malaking church, pero it should take priority yung pagsisending ng mga missionary. Pagtitrain ng mga laborers sa church. Kasi that is the plan of God. At kapag hindi po nagagawa yung kalooban ng Diyos, plano ng Lord, yan, kagaya sa early church, sabi dito, rather God's plan was that early Christians should go everywhere and evangelize the world. Dahil hindi po nila pinapractice po yan, they practice communal living, yan, this they could never do if they practice. Hindi po nila magagawa kung nag-practice sila ng communal living. In fact, God permitted persecution to come to break up this style of living. So ayaw ng Panginoon na isang lugar lang ang merong gawain. Ayaw ng Panginoon na isang church lang ang lalago. Gusto ng Panginoon yung atin pong revival, ito po ay magkakaroon ng impact or influence sa ating mga neighbors at sa mga tao na maaabot ng ating mga kamay. Kumbaga hindi tayo niligtas ng Panginoon para tayo lang ang maligtas. No. Hindi po yan ang plano ng Lord. Hindi po yan ang plano ng Lord sa early church, which is yung Church of Jerusalem, na hindi lang sila ang maliligtas. Kung hindi ang kaligtasan, ito po ay both to the Jews and the Gentiles. Di po ba? Pinag-aralan po natin yan. So why then did they share their possessions and have everything in common? Now, bakit kaya sila, yung kanilang mga possessions, binenta nila, or kung meron silang mga may babahagi. Tatandaan po natin sa gawain ng Panginoon, huwag po natin gamitin yung term na tulong. Hindi po kailangan ng Panginoon ng tulong. Kaya tingnan mo yung term na ginagamit natin dito. Kahit sa Bible, they share their possessions. Kasi hindi po kailangan ng tulong ng Panginoon. Kasi ang body of Christ, as I have mentioned, ito po ay kumpleto kahit wala tayo. Yes, sa plan of God, He is not complete without the church. Kasi siya ang head eh. Wala pong head na walang body. Ano pong tawag po doon kung walang body? So the church, ito po ay katawan ni Kristo. Pero hindi tayo pwede magmalaki kasi kahit umalis tayo sa katawan ni Kristo, yung katawan mananatiling kumpleto. Nakukuha ninyo? Ngayon, kung tayo nabibilang sa katawan, it is natural na mag-function tayo. Gawin natin yung part natin. Kung tayo po ay kamay, di ba, nasa Ministry of Health tayo, or reaching out people, we can use our hand. Or nasa paghayo tayo, we can use our feet. Sa pagtuturo, we can use our mouth. So every parts of our body is important. Ngayon, sa plano ng Panginoon, the same thing. That's why they share their possessions. When we talk about possessions or anything na pwede nating i-contribute sa gawain ng Panginoon, ibahagi sa gawain ng Panginoon, hindi lamang to limited doon sa material things or sa money things. No. Anything na i-contribute natin para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon,
yan po ay i-honor ng Panginoon. So we have to remember that thousands had gathered from over the Roman Empire and had received the Holy Ghost. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi lamang po mga people of Israel yung nandoon, kung hindi yung mga Hudyo galing sa iba't ibang panig ng mundo. It was like a great camp meeting. At napakaraming na-convert. Di ba? Sa unang preaching ni Peter, ilan? 3,000. And the Lord added to the church daily. Sa chapter 4 pa, 5,000 nung nangaral si Pedro after the lame man. Di ba? So grabe yung, could you imagine the need of the early church? Papaano po yun matutugunan? Hindi na po kagaya sa Old Testament na ang Panginoon magpapaulan pa ng pugo. Eh baka mamaya maulit na naman yung sinapit ng early church. Baka mag-complain na naman. Hindi na magpapalabas ng tubig galing sa bato. Kasi nga, ang kailangan na nila si Kristo. Ang kailangan na ng church si Kristo, which is the body of Christ. Nakukuha niya yung church, the body of Christ. Galing sa body of Christ, yung need lalabas. May puproduce. Kaya, they are just doing their part. So, it was the newfound love that caused the saints in Jerusalem to sell their possessions and bring the money to the apostles so that the material needs of everyone would be taken care of. Ganyan po ang gawain ng Panginoon. We should have love for one another. Tigit sa lahat, mahal natin ang Panginoon. And generosity displayed at its best. But nowhere is it suggested that the right of possession was abolished. Pero hindi po natin mababasa diyan po sa chapter 5 and chapter 6 na wala ng karapatan na magmay-ari yung individual. Kagaya nung nangyari sa, alam niyo na, sa Pilipinas, yung si Senior Aguila, kung updated kayo sa news, minsan kasi kapag nagde-drive ako, nagtutune in ako sa balita. Di ba, ang ginawa ni Senior Aguila, yun po yung communal living. Di ba? Hindi niya na pinaalis yung mga tao doon. Pinagtrabaho niya na. Hindi po ganun na nangyari sa early church. They have one thing in common. They decided. Di ba, anong inam sa church ng Panginoon pagka mayroong growth at nakita ng bawat individual yung needs? I remember nung naalala ko nung araw sa nung pioneering pa dyan sa kami kasi ni Pastor Paul nag-pioneer nung Malabon noon. Nung pioneer pa yung church ng Malabon, nabibless ako sa mga kapatiran kapag meron silang nakikitang needs, kinakausap nila ako, sasabihin nila, Pastor, siguro mas maganda. So tini-take down note or ino-honor ko yung kanilang suggestion at ina-appreciate ko yung kanilang contribution sa gawain ng Panginoon. Naalala ko pa noon, may special mention si Nanay Bien. Pastor, bili po tayo ng upuan. Di ba? Walang namimilit or hindi sa pilitan, kung hindi because of the needs. Nakikita ninyo, ganun ang growth ng church kapag lumalago ang church, nagkakaroon din po ng need. So, pinapakita ko lang sa atin yung nangyari sa early church. So, you know what? The Lord knew that in AD 70, yan, AD 70, the city of Jerusalem would be destroyed by the Romans and the people will be scattered. So, everyone eventually would lose everything. Pero alam niyo po ba, yung mga bagay pala na meron tayo, pwedeng mawala. Pero kapag yung mga bagay na yan, nilagak mo sa paanan ng Panginoon, yung impact po niyan hindi po mawawala. Except those who gave it to the church. Now, and I tell you, the devil hates and fears unity. Galit ang diablo sa pagkakaisa. Kaya one of the most deadliest sin, yung pinaka-abomination sa harapan ng Panginoon, ano po? Sino po makaka-recall sa Proverbs? I think chapter 7 yata ko doon nagkakamali. 7 things abominable sa Panginoon. At ang pinakaayaw ng Panginoon, he that soweth discord among the brethren. Even in the church, doon sa Corinthian church, ang sabi ni Pablo, mark them that cause division in the church. Kasi ang kaaway galit sa pagkakaisa. At ang Panginoon, He unites us with one spirit sa isang katawan, into one body. So He has tried persecution of the church from without
and that hasn't stopped them. So sa labas, nagkaroon ng matinding persecution. So now, hindi po nagtagumpay yun dahil lalong lumago, lumaganap ang salita ng Diyos. Di ba nagkaroon ng persecution pero lalong lumago. In fact, basahin nyo ang history. During the great persecution sa time ng Roman Empire, parang according sa ratio, dalawa sa makakasalubong mo dun sa Rome, isa doon Christian sa kabila ng persecution. So hindi kayang i-stop ng persecution, sa labas po kasi yan eh. So now he tries corruption from within. The enemy within the church is always more deadly than the enemy without. Ibig sabihin, mas delikado yung inside job. Lagi sinasabi ni Pastor yan, Pastor Romo. Mas delikado yung inside job. Kaya dito sa mga susunod na talata, makikita natin how Satan infiltrated the church from within. Kasi the persecution arise, the church grows. Lalong lumago ang iglesia. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, alam niyo po ba, kapag hindi tayo madaan ng mga pagsubok, minsan itry tayo ng kahoy sa loob. Isa yung pamilya natin or yung sarili natin. So the enemy within the church is always more deadly than the enemy without. Ito na nga po yung isang example sa Acts chapter 5 verse 1 to 11. But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession and kept back part of the price. So they agreed to sold their possessions and at ito po ay ilagak sa paanan ng mga apostol at ginawa po yun pinangunahan po yun ni Jose, ni Barnabas, special mention at sa verse 5 verse 1 to 11. And si Sapphira and Ananias, they kept back part of the price. So kumbaga napagkasunduan nilang mag-asawa, itong property natin hand, ibenta natin to. Tapos ibigay natin yung pagbebentahan sa church, sa paanan ng mga apostol. Ngayon, they agreed together. But Peter said unto Ananias, tingnan ninyo, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Di ba pinasok ng kaaway yung puso ni Ananias at ni Sapphira. Kaya tama yung sabi ng Lord walang nakakapagparumi sa atin sa labas, kundi yung nasa loob. Yun yung nakakapag-define sa tao, yung nasa loob. Pinasok ng kaaway. Tinaniman ng spirito ng pagsisinungaling. At hindi lang yan, pagsisinungaling sa banal na spirito. And one thing na wag natin gagawin is to lie to the Holy Ghost. Kasi wala pong kapatawaran yan. Yung kapag paano ba natin to explain? May nagtanong po yan yung lying in the Holy Ghost. Yung alam mo na yung it is the Holy Ghost na nagko-convict sa'yo tapos nire-resist mo or dinideny mo, mahirap yun. So, and to keep back part of the price of the land, kasi how would Peter know? How would Peter know yung kabuuan ng benta? Hindi naman po marites si Peter na nag-imbestiga. Magkano yung pagbentahan ni Ananias at ni Sapphira? Kundi act of the Holy Ghost ito. Sinabi ng Panginoon to kay Apostol Peter. Kaya minsan there are some instances, man of God or sa elder, merong saway galing sa Holy Ghost. At kapag hindi tayo nakinig, delikado po yun. Mahirap po yun. So, and to keep back, pagka ganun, the best thing to do is to kneel down. Ask God for forgiveness. So, si Ananias at si Sapphira, sabi dito, whilst it remained, was it not thine own? Di ba, pag-aari mo naman yun, wala namang problema sa Hindi naman tungkol to sa pinagbentahan Hindi naman dun And after it was sold, was it not in thine own power? It is because of your commitment, sabi ni Peter. It is because of your commitment. Sabi mo, ilalagak nyo yung kabuuan. Ilalagak ninyo yung kabuuan sa paanan ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men. So hindi ka nagsinungaling sa tao, hindi ka nagsinungaling sa akin, but unto God. At after that, hearing those words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things.
Now they take God seriously because of that incident na nangyari kay Ananias. And then, habang nangyari po yung kay Ananias, dumating yung kanyang asawa, si Sapphira, who, sabi di, at yan, and it was about the space of 3 hours when his wife, not knowing what was done, came in, and Peter answered unto her, tell me whether he sold the land for so much? And she said, yeah, for so much. So, tingnan nyo, binigyan talagang, talagang merong intervention eh. Merong intervention merong intervention ng banal na espiritu. Binibigyan ng chance na magsabi ng totoo. So kay Sapphira naman, sabi ni Peter, ano, yan na ba yung kabuuan ng benta? Si Sapphira, they agreed na isikreto to kay Peter Pero hindi sila makakapaglihim sa banal na espiritu sa Panginoon. Sabi ni Sapphira, yes, Apostle Peter, ito na po yung kabuuan. Ito na yung kabuuan ng benta. So how is that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Then she fell down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young man came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. So you know what? The name Ananias means gracious, but he presumed of the grace of God. Alam niyo yung pagpipresume ng grace of God? It is like you're using the grace of God as license to sin. The grace of God, it is never meant for us to abuse, or ang grace of God, hindi po ito lisensya para magpatuloy tayo or gumawa tayo or mamuhay tayo sa kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 1, na shall we continue in sin that grace may abound? Ano sabi ni Pablo? Kasi the more sin abounds, the grace of God much more abound. Pero hindi po yung license to commit sins. It only tells us na regardless how sinful a person is, kahit gaano siya makasalanan, talamak sa kasalanan, drug addict, lahat na yata ng addiction nasa kanya, meron palaging enough grace. Sufficient yung grace of God para i-cover yung kasalanan ng tao na yun. Pero after ma-cover yun, yung grace of God, ang isa pa sa trabaho nito, it helps us na mamuhay para sa Diyos, to live righteous before God. Not because of our own righteousness, but the righteousness of God imputed in us. Then here comes Sapphira and Ananias, they thought na it is okay. Yung ginawa nila, sa akin naman to But the thing is, they committed, ilalagak lahat sa paanan ng mga apostol. So, presuming the grace of God, parang ganito po yan. Bigyan ko po kayo ng isa pang mas mababaw na example. Naalala ko nung araw, excuse me, example ko lang yung aking sarili. Nung araw kasi, meron po akong habit na yung mga simpleng sugal-sugal. Yan. Naglalaro po ako ng video karera. At kapag nauuli ako ng tatay ko, pinapalo talaga ako. Ngayon, ginagawa ko yun secretly. From Monday to Saturday, ang mindset ko, okay lang. Magsusugal ako. Magbibideo karera ako. Pagdating ng Sunday, hihingi ako ng tawad sa Panginoon. Yan po yung presuming the grace of God. Parang ganun po yung kay Ananias. So, Sapphira means beautiful, but her heart was ugly with secret. So, sabi pala ng pangalan Sapphira, beautiful. Sino kaya sa atin dito no pagka nagkaanak papangalanan ng Sapphira? Mukha pang pira no? Kasi Sapphira mukhang pira. So, 'di ba? Ananias siguro meron pa, pwede pa. Kasi meron namang Ananias na mabait sa Bible. Pero parang bihira natin magpapangalan niya. Pero ang ganda pala ng ibig sabihin ng Ananias, grace of God or gracious. Sapphira means beautiful. So it should be noted that the Lord judges sin severely at the beginning of His new covenant He makes with His people as a warning
to them. Kumbaga dito, nasampulan si Sapphira at si Ananias kasi seryoso siya eh. Hindi po naglalaro ang Panginoon. Every time na tinatayo niya ang kanyang covenant, of course, ayaw niyang masira yung covenant na yun. Kaya nagsiset siya ng example. Kaya every time na bagong tayo yung covenant ng Panginoon, there's a new covenant, the Lord judges severely yung kasalanan. Kagaya na lamang po sa time ni Nadab at ni Abihu. Nung natapos yung tabernakulo, pinatay ng Diyos si Nadab at si Abihu. Bakit? They offer strange fire before the Lord. Meron pong commandments, and as a Levites, galing kay anak po to ni Aaron, galing kay Aaron sa lahi ni Levites, sila yung sila yung maglilingkuran sa templo. Meron pong direct commandment from God, strict commandment from God, na yung apoy sa alay, ito po ay manggagaling doon sa tabernacle, doon po sa very presence of God. Wala pong strange fire. Hindi mo po pwedeng gamitan ng apoy. Yung panluto doon, yung pangsindi ng golden candlestick. I-explain ko lang sa inyo ng kaunti, yung tabernakulo. Pag nag-alay po ang mga Israelites doon sa tabernakulo, meron pong apoy galing po doon sa presensya ng Panginoon na bababa, galing sa presensya ng Panginoon na bababa, i-consume yung alay at mag-apoy po yun. Doon po manggagaling yung apoy na pangsisindi doon sa loob ng tabernakulo, doon sa golden candlesticks at sa incense. Hindi ka pwedeng magdala ng apoy galing sa labas. And because of that, pinatay right away ng Panginoon si Nadab at si Abihu. Diba? Now, just after Israel was banished to the wilderness for 40 years, God had a man killed for working on the Sabbath day. Diyan sa Numbers 15. After 40 years, nakalaya ang bansang Israel sa slavery ng bansang Egypt. Tapos yung isang tao hindi in-observe yung Sabbath, pinatay ng Panginoon on the spot. Then, nung ang bansang Israel pumasok ng promised land, di ba? Alam natin yung story, sabi ng Panginoon, lahat yun pupunta sa treasury. Kasi ano yan eh, kumbaga sa first fruit, yan yung unang samsam. Kaya lahat yan sa treasury, walang kukunin na kahit kapirasong ginto diyan or kahit kapirasong garments ng mga tao sa Jericho. Ngayon si Akan nagtago sa kanyang tent. Nagtago sa kanyang tent. Akala niya makakapagtago sila sa Panginoon. Ang Panginoon kasi very accurate yung kanyang lie detector. Sa mga pulis doon, meron mga lie detector. Malalaman doon nila pag nagsisinungaling ka. Nadadaya po yun. Lalo pag magaling mag-fake na yung wala nang kakurap-kurap yung ini-interrogate. Nadadaya po yun. So ngayon, yung lie detector ng Panginoon, hindi mo kayang dayain yun. Napag-alaman si Achan, nagtago or nagkuha ng portion ng samsam sa Jericho, pinatay ng Panginoon on the spot. At isa pa, nung ang bansang Israel sa time ni King David, di po ba, yung Ark of the Covenant, dinala na, dadali na sa Jerusalem. Sa pag-aakalang kailangan ng tulong ng Diyos, ang strict commandment is, unang-una, ang Ark of the Covenant, hindi dapat pahila sa baka. Dapat dala-dala ito ng mga Levites. Marami pong mga violation na ginawa po doon sa pagdala ng, kaya the next time na kinuha ni King David yun, doon na sa bahay ni, ano ba ang pangalan nun? Ni Abinadab. Tama, ni Abinadab, nung time na kinuha na ni King David yun. Alam niya na, inaral niya na yung rules. Dapat pala Levites yung magkikere nun. Aside from that, dahil hindi po dapat hilahin ng baka yung Ark of the Covenant, talagang tumumba po yun. Sinadya ng Panginoon yun. Ngayon, sa pagkakalang kailangan ng tulong ni ano bang pangalan, nakalimutan ko na yung pangalan no humawak, nasa dulo ng dila ko. Hinawakan niya, paghawak niya, pinatay siya ng Panginoon on the spot. Kasi hindi po basta-basta pwedeng hawakan ng sino yun. Maliban sa priest, sa Levites.
So now God is serious about these covenants and commandments. Nangyari po kay Sapphira and Ananias kasi they have this self, agreement within among themselves, nagkaisa sila, lahat ng pagbebentahan ilalaga sa apostol. Ito yung kinumit nila. Siguro na naiba yung kwento kung nagsisi sila sa Panginoon, umamit sila kay Peter, 'di ba? Na Apostle Peter, we're very sorry. Sana mapatawad kami ng Panginoon. We really nagre-repent kami dahil hindi, talagang they were very proud kasi akala nila nagbibigay sila sa Panginoon. Akala nila tumutulong sila sa gawain ng Panginoon. No, hindi kailangan ng tulong ng Panginoon. Kaya kung ano yung kinumit natin sa Panginoon, make sure na kaya nating panindigan or gawin. So Ananias and his wife are examples of many Christians today who desire the blessing without paying the price. So ang susi talaga kasi ng blessing, yung faithfulness natin sa Panginoon. Yung faithfulness kasi sa Panginoon, ito yung pinangako mo sa Lord, yung covenant mo sa Panginoon, na you will stick dun sa salita mo sa Panginoon na, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Lord, ilalaga ko to sa iyong kanan. Ang Lord naman, hindi naman nire-required ng Panginoon yung wala tayo eh. Ang nire-required ng Panginoon, yung kung ano yung meron tayo, ano yung kaya natin ilagak sa kanyang kanan. At I tell you, yung wala tayo, kaya po yan ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya tayong i-bless ng Panginoon. So undoubtedly, kaya nga just do what you can para sa Panginoon. Yung hindi mo magagawa, Lord ang gagawa po niyan. 'Di ba? Kaya nga yung babae, yung babae, yung babaeng ano bang lahi nun? Yung sa time ni Elijah, sabi ni Elijah, ipagtimpla mo ako ng harina. Kung ano yung meron ka dyan. Di ba yun lang naman yung ni-require ni Elijah kung ano yung meron ka dyan. Pero hindi pinagkait ng babae. Ngayon yung wala siya, yun yung ginawa ng Panginoon, pinarami ng Panginoon. May shortage siya eh. So the point here is, gawin mo lang yung pwede mong magawa sa Panginoon. Ibigay mo ng buo sa Panginoon. And I tell you, kayang i-bless ng Panginoon niya, kayang parami ng Panginoon niya. So also it would be quite evident just how much Barnabas was blessed by God. So the church had applauded Barnabas for his generosity and dedication. At kaya yan, biniles ng Panginoon si Barnabas. And Ananias and Sapphira saw this and desired the same blessings from God. And akala nila nakapaloob lang yung sa pagbibigay. No. Ang hinahanap ng Panginoon yung faithfulness and obedience. 'Di ba? The same thing with the tithing. Ito ang ni-require ng Panginoon sa atin. Kahit gaano kalaki yan, isa nga lang conclusion ko why other churches, hindi na nila tinuturo ang church na kailangan pa sa panahon natin ngayon. Kasi could you imagine kung meron kang millionaires sa church, tapos nag-offering ng 20,000, 30,000 sa church, ang dapat na tithes niya, ang income niya sa isang buwan, 1 million, dapat 100,000. Kung tuturo mo yun, aaray talaga. Pero dahil ayaw mo siya mawala, dahil 30,000 naman ang binibigay, sasabihin mo na lang, i-justify mo na lang yung mali. Na, ang pagkakalob sa Panginoon from the bottom heart. No. Anything na ipinag-utos ng Panginoon, ang tithing, pinag-utos ng Panginoon. Ngayon, kung may commitment tayo sa Panginoon, yan, may mga tinatawag na faith promise, gawin natin sa Panginoon yan. Kapag hindi talaga kaya, gawin mo lang kung ano yung kaya sa Panginoon. And I tell you, maging matapat tayo at ang Panginoon ay tapat. I-reward tayo ng Panginoon. Therefore, they agreed to sell a property but to give to the church only part of what they received. Peter told Ananias what it was Satan who placed the thought in their hearts. It was sin of hypocrisy. Yung sin of hypocrisy pala, hindi lang po ito yung pagkukunwari. Di ba kasi yung sin of hypocrisy, yung parang hindi ka totoo. Yung sin of hypocrisy pala, yung half-hearted na pagsunod sa Panginoon. So, kaya kung susunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo ng buo. The sin of lying to the Holy Ghost. Ananias and Sapphira's sin was not having land or possessions. Hindi dahil sa kayamanan nila. Or refusing to give. Hindi dahil ayaw nila magbigay. Nagbigay nga sila eh. Or not giving the entire amount. Ang kasalanan nila is lying to the Holy Ghost. Tinanong sila. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ibang storya, kung umamin sila kay Peter. Diba? Di ba sila nagtaka? Paano nalaman ni Peter yun? Diba? Paano nalaman ni Peter yun? So, it was the act of the Holy Ghost.
So judgment did not overtake Ananias and Sapphira because they kept back part of the price. Kasi kung dahil sa pagtatabi nila ng portion sa Panginoon, pinatay na kagad sila ng Panginoon the moment na inisip pa lang nila or tinabi nila. Ang judgment ay nag-take over because they said they brought all when they were keeping back part of the price. Hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon. If they had been honest and had confessed that it was only part of the price, they would never have dropped it. This was definitely an act of hypocrisy. Peter called it a sin of lying to the Holy Ghost. So, mahirap po ang magsinungaling sa Banal na Espiritu. Kaya minsan there are some instances na sa buhay natin na na-encounter po natin yan, I believe, na kinukonvict tayo ng Holy Ghost. Kapag mayroon tayong mga alam niyo na gagawin na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Maging mabilis tayong humingi ng tawad sa Panginoon, mag-repent. So this sin had to do with their consecration. They said that they were bringing all when they were not. The very same sin may be committed today when one professes to lay all upon the altar when they know that they are holding back. Diba? Hindi lang po, kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi lang po yan in terms ng money things. Diba? Maging yung service natin sa Panginoon. Minsan iniisip natin na binigay na natin lahat sa Panginoon, ginawa na natin lahat sa Panginoon. Bigyan ko po kayo ng isang perfect example sa Bible para maunawaan po natin itong sinabi ng notes. This sin had to do with their consecration. Then they said they were bringing all when they were not. Sa time po ni Saul, nung inutusan siya ng Panginoon na ubusin yung Amalekites, lahat, walang ititira. Mula sa hari, bata, matanda, mayaman, mahirap. Lahat, totally, sa lahat, mga hayop. Ngayon, ang ginawa niya, pinakitaan niya ng awa si Aring Agag. Hindi niya pinatay. And at the same time, yung mga matatabang hayop, inispere niya. Bakit? Pang-alay daw sa Panginoon. Pang-alay sa Panginoon. Now, here's the thing. Doon sa nakita ko na yun. Madali pong alisin yung mga bagay na very obvious na evil sa atin eh. Di po ba? Madaling iwanan yan eh. Yung mga bagay na very obvious evil, halimbawa, yung pagsisinungaling, yung pag-inom, mga manifestation yan ng mga masamang bagay. Di po ba? Mga ano yan eh, very obvious na pangit. Madaling alisin yan eh. Pero alam niyo po ba, may mga things na nire-require ng Panginoon sa atin na dapat nating gawin na minsan, yun yung hindi natin kayang bitawan. Kasi baka meron mga portion ng buhay natin na mawawala. Hindi pa talaga tayo fully nagbibigay sa Panginoon, kukumit sa Panginoon. For example, sa itest tayo ng Panginoon, sa time schedule natin, i-bless tayo ng Panginoon ng trabaho, maaaring bless tayo, pero hindi na tayo nakakapag-church. Diba? Eh, yung dahilan naman natin, may online, dahilan naman natin, pwede ko naman ipadala yung tithes ko sa church. You know, mga those reasons. Pero the mere fact, ang sabi ni Pablo, forget not the assembling of ourselves together. Dapat meron talaga tayong fellowship. Meron talaga tayong personal na pagpunta sa gawain ng Panginoon. Yun lang yung ilan sa mga example na when you give everything to God, you are fully committed na Lord, susunod ako sa iyo. Magbabasa ako ng salita mo, magpe-pray ako, dadalo ako sa gawain mo. Hindi lang yung nabago ka. Kung hindi yung, kasi anumang bagay na inalis mo na wala kang dinagdag, babalik at babalik po yun. So a person should never make a dedication to the Lord unless he is prepared to pay the price and go all the way. Kagaya na example ko sa inyo kanina. Meron sa church, nagpa-pray. Pastor, pag-pray mo, makapag-abroad asawa ko, mag-church ako, and then magta-tithes kami, bigyan mo ko ng trabaho. Panginoon, pangako ko, dadalo ko lagi sa gawa. Nung nagkaroon ng trabaho, busy na, hindi na makadalo ng gawain. At the same time, nang hinayang na ibigay pa yung tithes. So just make sure, unless he's prepared to pay the price and go all the way. Otherwise, it is the same sin as committed by Ananias and Sapphira. So persecution from the world not hurt the church. It is when the evil gets into the inside that the church suffers corruption. From within is far more dangerous than opposition from without. It is possibly for this reason
the Lord dealt so severely with the first evidence of corruption from within. Kaya ganun na lang. Nagpakita ng example ng Panginoon na yung corruption from within is far more dangerous than opposition from without. Kasi ang persecution, pwede pa magpalakas yan, magpalago eh. Pero yung corruption sa loob, yan ang mahirap. Di po ba? Ang ayos sa labas, nakikita, pero sa loob, rotten na pala, nabubulok na because of sin, of lying. Hindi po nakikita yan eh. Judgment must begin at the house of God. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 4:17. Sabi pa nga doon, kung ang mananampalataya scarcely be saved, ibig sabihin may struggle pa din. Kasi hindi naman tayo naniniwala sa doctrine of eternal security, once saved, always saved. No. Ang salvation na tinanggap natin sa Panginoon, positional. Sabihin, dati hindi natin tinatahak yung kaligtasan, yung landas ng kaligtasan, kasi iba yung direksyon natin. Ngayon, binago ng Panginoon yung ating direksyon, nilagay tayo sa ganitong kalagayan, sa daan ng katwiran, patungo sa buhay na walang hanggan, kinakailangan mo lakaran yun. Ngayon, along the way, tayo po ay tinitimbang ng Panginoon. Kaya judgment must begin at the house of God. Kaya kung mayroong mga correction ng Panginoon, magpa-correct tayo. God does not judge sinners now, but He does judge His own people. This first act of judgment taught the church a great lesson which was never forgotten. So kaya, yan, ang Panginoon serious sa kanya the name, na-mention ko na kanina yan, the name Ananias means the Lord has shown grace. So this lesson teaches that the grace is never licensed for sinning, as I have mentioned. Kaya ang grace of God, it teaches us to live godly before God, to deny ungodliness, to live according to the word of God, and to deny worldly lust, and to live soberly, righteously, and godly and righteous before God. Titus 2:12. This Ananias did not do, and judgment was the result. So there were three main results which followed this purging in the church. First, the purity of the church was preserved. Gusto i-preserve ng Panginoon. Actually, sabi ng, kung di ko nagkakamali, 2 Thessalonians chapter 5, that we should be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ, both body, soul, and spirit. Yung iba naman kasi nag-react agad, pastor, imposible po yun. Mahirap po yun. Ang sabi po sa verse 20, it is the Lord who will do it. Ang Diyos din ang gagawa niyan. Kaya minsan kapag medyo nalilis talaga tayo ng landas, may correction from the Lord. Pero kapag pinatigas natin yung puso natin, kagaya ni Ananias, the next thing na will come, judgment of God. So a wholesome, godly fear came upon everyone. Then third point, new power was experienced by the believers. Signs and wonders were performed, and many believers were added to the Lord. Multitudes both of men and women. After that incident, grabe naman ang revival. Yung mga believer lalong naging matibay sa mananampalataya. Sabayan naka-experience sila ng mga dakilang bagay, mga himala ginawa ng Panginoon. Judgment here teaches us a few truths of which we should take note. No sin is little, all sin will be judged. Wala pong maliit na kasalanan sa Panginoon. God hates hypocrisy. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo 100%. Real love and true spirit of sacrifice were being replaced by hypocritical pretense. This God hated. Then number 3, sin in the church is always far more serious than among unsaved. Di ba kaya sabi ni Pablo, mas matindi yung parusa nung mga once na enlightened sa Hebrews chapter 6 na katikim na ng good things to come. Yung darating na bagay, yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu, tapos tatalikod sa Panginoon, there are no more second repentance sa kanila. Hindi na kasi pwede mapako pa ang Panginoon. Ayun po yung willfully pagtalikod sa Panginoon. So sin in the church is always far more serious than among the unsaved. A pretended obedience is disobedience. Kagaya ng example ko kanina, the life of King Saul. A partial obedience was disobedience. So hanggang dyan na lang yung lesson 4. Magkaroon tayo ng 5 minutes break. Balik po tayo ng 7:10 for our next lesson yan. Lesson
7. So, God bless us all. Balik tayo ng 7 to 5 minutes break. Praise God. Hallelujah. So, nakabalik na po ba lahat? Amen po, Pastor. Paki-raise po yung hand or... Present po, Pastor. Mabalik na. So, kung kaya pong i-on yung ating po camera, much better po. Para makita ko po kayo. Para mapamiliarize ko rin yung mga faces natin. So, praise God. So, salamat sa Panginoon. And start na tayo. Amen. Kindly unmute na po sa iba. So, kapag may tanong po kayo, pwede nyo po akong i-interrupt or meron kayong clarification. Or pag mabilis po ako, pwede nyo po akong inform. Anyway, dito na po tayo sa lesson 7. Yan, ang lesson 7 is about deacon. So, maiksi lang po siya. Ang coverage lang po nito yung Acts chapter 6, verse 1 to 7. Pero bibigyan po natin ng pointers po to, ng
emphasis, ito pong deacons or word na deacons. Or sa term natin ngayon sa church, we could say, ito po yung leaders or elders, yan, church leaders and elders, yan, deacons. Sa Acts chapter 6, verse 1 to 7. Acts chapter 1, verse 2, ang sabi po, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily administration. So we know the, sorry, na-cancel ko yung ano. We know the story of the early church na nagkaroon po ng great revival at imagine one day nagkakaroon ng 3,000 converts and 5,000 converts, and the Lord added to the church daily. So could you imagine yung ganun po karaming bilang ng conversion sa early church? Ngayon, yan, nagkaroon ng complaint yung mga Grecians against the Hebrews because yung widows nila were neglected in the daily administration. Napabayaan na nila yung kanila pong tahanan. Now, the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. So meron pong needs ng administration or ng leadership na mag-work hand in hand with the apostles. Kasi sobrang laki po ng scope ng gawain ng Panginoon. Napakalago ng gawain ng Panginoon sa Jerusalem. At hindi po ito kayang i-handle, i-manage ng 12 alagad. So dapat ma-organize nila, maayos nila ng mabuti, especially pagdating sa mga scheduling. Di po ba sa administration? So hindi naman pwedeng bitawan ng mga alagad yung kanilang oras, time in prayer at pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nila ng gagawa noong ganoong task. Ngayon, sa verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. So ilan dyan ang pamilyar kayo sa pangalan? Yan, sina Stephen, very notable yung pangalan niyan. Si Philip, yan, siya yung ginamit ng Panginoon sa Samaria, doon sa Ethiopian eunuch. At yan, si Nicholas, yan po yung backslider, yung nagturo ng doctrine of Nicolaitans, yung tinatawag yung Nicholas. Backslide po yan. Nagturo siya ng doctrine of Balaam, yung compromise spirit. Pinaghalo yung worldliness tsaka yung godliness. Yan po yung spirit na yan ng Nicolaitans. So dito, isa po siya sa original 7 elders. Isa po siyang proselyte ng Antioch. Take note huwag kayong ma-confuse lahat po nang nandito, mga Jewish po yan. Ultimong yung mga Grecians na nagmumurmur dyan. Doon nga lang sila nakatira sa Greece. Or yan, si kagaya nito ni Nicholas. Siya siyang proselyte ng Antioch. So, Jewish po sila. So, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them, and the word of God increased. So, because of that, naayos na yung administration sa church. Napakalaga po kasi na administration sa church. Yung mga apostles, nilayan sila, pinag-pray, kinomission, yan. Pagkatapos, yan, yung word of God lalong lumago yung gawain ng Panginoon. At yung mga disipulo, they were multiplied in Jerusalem greatly. In a great company of the priests
were obedient to the faith. Kaya I agree dun, yung sabi nila na the early church, yung tawag nila sa mga tao, hindi po members, disciples. Pag disciples kasi, sabihin learners, followers. Pag members kasi, bona fide member ka lang. Parang rehistrado ka lang ng membro nun. Pero kahit hindi ka mag-function. Pag sinabing disciples, you are really one of them. Di ba? Kaya nga tinatawag na disciples, diyan galing yung word na discipline. Di ba? Diyan po galing yan, yung word na discipline sa disciples. You are doing what your masters told you to do. Kaya disciples of the Lord Jesus Christ, we are doing kung ano yung pinangaral, tinuro sa atin ng Panginoon. And the disciples multiplied greatly because napunan na yung leadership gap. So ngayon, itong chapter 6, ito po yung isa sa, one of the pivotal moments in the book of Acts. Bakit? Diyan na po talaga na-experience ng church yung growth pains. Nung una, ano pa eh, di ba, nung una okay pa eh, yung problema nila dumami. Kapag may gawain, hindi makapagpakain talaga sapat para sa lahat. Tsaka yung mga kailangan siguro sa facilities. Wala, nung araw kung nagrerenta ba sila ng venue or ng Coliseum. Kaya ngayon, General Conference. Yan, very busy mga leaders natin. Tapos meron pa nga kailangan financially. Di ba? Malaking gawain kasi yan eh. So could you imagine, financially, okay pa. Madaling tugunan. Kausapin mo lang yung mga kapatiran, yung mga may willing heart, mga hinihipo ng Panginoon, na okay, meron tayong ganitong need, it's okay ba na magkaroon tayo ng sacrificial offering? Di ba ginagawa sa church yan? Merong programang World Mission, okay lang ba mag-extend tayo ng konting ano natin may ko-contribute natin sa gawain. Di ba okay pa yan eh, madali pa yan eh, yung chapter 5 na kaganyan ang pinag-aralan natin. Ang problem doon, yung financial. May needs ang church. Ito naman, itong pinakamatinding pain ng growth. Kahit si Moises, na-experience yan. Madali sa Panginoon magpalipad ng pugo eh. Madali sa Panginoon magpadala ng tubig eh. Walang problema eh. Pero yung mga tao, pag nagsisiscatter na at nagkakanya-kanya na, yun na ang problema. Hindi kaya ni Moises mag-isa yun, hindi kaya ni Aaron. Hindi yung kaya ni Joshua ni Caleb. Anong sabi ng bayanan ni Moises? Mag-appoint ka ng mga captain of 1,000, captain of 100, 'di ba? Para makatulong mo sila, makatuwang mo sila sa pag-lead sa tao. So, ito yung na-experience ng church na pain. Yung lapses ng leadership, administration. So, when the church experiences growth pains, ito po yung pinakamatindi sa lahat. Kasi very sensitive ang pagpili ng leaders sa church. Hindi porket merong bachelor's degree, hindi porket matalino, magaling, pwede na yan. No. Hindi po basta-basta. Kaya sabi ni Peter ng mga apostol sa kanila, choose among you. Sa inyo rin. Hindi tayo mag-hire sa labas. Hindi sinabi ni Peter, oy, magkaroon tayo ng hiring. Kinakailangan ng accountant. O kinakailangan na mag-ayos ng papel, kinakailangan ng attorney. Mag-hire tayo, hindi. Naalala ko nung araw, sa church, in Tondo, pagka medyo sa church, ano gusto nyo? Mag-hire na lang tayo ng security guard dyan sa labas? Kasi wala nang gusto mag-usher, di ba? Mahirap yun. Hindi po ganun. Mag-hire na tayo ng accountant? Walang mapagkakatiwalaan sa pera. So, yun yung pinakamahirap. Kaya sabi ng mga alagad, choose a leader among you. Choose men among you. It is here that the leaders appoint the first 7 deacons to shoulder some of the responsibility of ministry. Kaya even in the structure of our church, merong criteria na nakapaloob sa bylaws natin, bigyan ko lang ng hint, sa certain position. Pag-election halimbawa ng district presbyter, hindi po yan basta-basta kukuha sa church, sa membro ng UPC. No, kukuha po ng presbyter ng district doon sa mga sectional presbyters. At kapag superintendent ang kailangan, kukuha po yan doon sa executive board. Ganun po yun. Choose men among you. So it is here that the leaders appoint the first 7 deacons to shoulder some of the responsibility of ministry.
Because the church cannot grow effectively if we expect those who lead us and preach to us to also handle many other ministry responsibilities. Ano kaya mangyayari sa pastor natin, no? Kapag si pastor magpe-preach, bago mag-preach, pupunta ng maaga sa church, magmamap, maglilinis, pagkatapos niya magmap, maglinis, siya pa yung tutugtog, magki-keyboard, habang nagki-keyboard, siya yung nagsa-song lead, tapos siya pa yung magsa-Sunday school, and then, parang na-experience kayo nung araw. Di ba? Parang hirap nun. Pagdating ng preaching, pause ka na. Gulay ka na. Di ba? Ngayon sa una, pwede pa pag maliit. Kaya pa pag maliit yung gawain ng Panginoon. Pero pag malaki na, mahirap na. Hindi pwedeng si pastor, siya pang youth president. Diba? Siguro sa Malabon, pagka medyo manageable pa, kaya pa. O ako muna mag-handle ng youth. Pwede pa. Pero kapag malaki na, mahirap na. Kagaya ng example na natin, yung Tondo Church. May administration na. So because the church cannot grow effectively, we expect those who lead us and preach to us to also handle many other ministry responsibilities. Hindi po sila tatagan. So these 7 men are not specially gifted, nor are they politically empowered. No, hindi po yun yung kanilang ano bang tawag doon, credentials na hawak-hawak. Ano ang hawak-hawak nila? Deacons sila. In fact, the word deacons simply means a servant. You have a heart to serve. Kaya, nabibless ako sa mga, minsan may nabibless ako sa mga very professional sa mundong ito, doctor, tapos lawyer pala, makita mo sa church, tumutulong, gumatrabaho sa church. Di ba? Kasi they were there to serve. Yan ang term ng Bible. Servant, minister. Dun sa Malaysia, ang laki ng pagkakaiba rin sa Pilipinas. Dito kasi ang tawag dito is department head. Di ba? Parang ikaw yung pinakamataas department head. Head of the Department of Education, ikaw ang head. Di ba? May mga ganong Department of Agriculture, head. Sa Malaysia, hindi head ang tawag. Alam niyo ang tawag? Minister. Di ba? Minister of Health. Yan ang tawag nila doon. Minister of Education. Yun ang tawag nila doon. Kasi, sa kanilang mindset, you are in that position to serve. So yan ang qualification ng isang deacons. You are willing to serve and not to be served. Kaya in Acts 6:1, we read the account of dissatisfaction arising among the Grecians. Ito sinasabi ko sa inyo kanina, who complained that their widows were being neglected. So who were these Grecians? It is necessary to have clear understanding of those who they were. Mahalaga po yun. Hindi po sila mga Gentiles. Mga Jewish po sila na nandun sa Greece. So they were not Greeks, but they were Jews of pure Jewish blood, just as the Hebrews. Second, the Grecian Jews were Jews who were living abroad. Kaya nandun sila Day of Pentecost. Iba siguro sa kanila, hindi na nakauwi ng bahay. Ang tagal na doon. Kasi, sobrang siya sa gawain ng Panginoon Yun yung tinatawag na, naalala ko ng araw, youth camp, may naging bisita kami. Pag uwi ng bahay, ayaw na magugas ng pinggan. Gusto lagi nasa church. Ini-excuse na yung gawain ng Panginoon. Hindi po ganoon. Kinakailangan, you have a heart to serve. There's a need Merong need in the church, yung ministry of health, yung administration. So, kumbaga, nandun sila na-convert, ang problema, meron silang mga naiwan, nagko-complain na kasi mas maraming portion sa gawain ng Panginoon. Hindi nababalanse. Kaya yung magbabalanse nito, yung deacons, yung leaders, yung administrator doon sa church. So the Grecian Jews were Jews who were living abroad and were visiting Jerusalem at the time of Pentecost. Or they were Jews who had lived abroad and had now moved back to Jerusalem. They spoke Greek. Yan, di ba? Kaya doon sa paligid nila, ano to mga to? Nagsasalita to ng langguhay natin. Pero mga Hudyo lahat ng nandun sa Day of Pentecost. And were greatly influenced by Greek culture. For this reason, they were called Grecian Jews or Hellenists. They had been influenced by Greek customs and ideas. Undoubtedly, they were more prosperous and had been enjoying a higher standard of living. They were more open-minded and less tied to the tradition
than the Palestinian Jews. So medyo ano na sila, na-infiltrate na sila nung custom or culture na pagiging na Griego. Yan. So they have higher standard. Ano natin yung mga Greek, diyan galing yung mga philosopher. Talagang mga they love wisdom. Talagang mga discussion. Grabe yung mga yan. So yan, they enjoy higher standard of living. So this Hellenists would be conscious of difference in language and culture. They would be very sensitive about any supposed difference that the apostle would be making in their administration of the affairs of the church. So whether or not the Grecian widows were neglected, we are not certain. So baka mamaya yung mga apostles nagkakaroon ng mga favoritism itong mga Grecian and nakakaligtaan or not certain. Kumbaga di na nila na-handle lahat in short, 'di ba? So the Grecian Jews were quick to express their complaints. Possibly this was the first incident that any nationalistic spirit ever affected the church. So kumbaga sa gawain ng Panginoon, wala po dapat ma-left behind. Lahat po nangangailangan sa gawain ng Panginoon. Lahat tayo meron tayong pangangailangan. Nasa gawain tayo ng Panginoon, meron tayong pangangailangan. Pero to tell you the truth, meron din pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Huwag niyo ako ma-misinterpret, walang pangangailangan ng Panginoon. Yung gawain ng Panginoon. Tayo may pangangailangan tayo sa Panginoon, ang gawain ng Panginoon may pangangailangan. Kaya complementary. I-bless tayo ng Lord, magpagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Na, 'di ba, ang ganda po ng plano ng Panginoon sa kanyang church kasi nga head siya, body tayo. Sa atin din kikilos ang Panginoon. Tayo rin ang gagalaw para mapunan yung pangangailangan sa church, the body of Christ. So, I hope nasusundan ninyo. So, ang scriptural reference yan, church government, God had set some in the church, some, not all. Sana all. Pero hindi all. God had set some in the church. Hindi pwedeng lahat youth president. Wala nang youth. Pag puro lahat youth president, hindi pwedeng lahat pastor sa church. Hindi pwedeng lahat teacher sa church. 'Di ba? So first, of course, yung apostles, yan, yung nag-establish, nagtayo ng gawain ng Panginoon. Di ba? Pagka nagtayo ka ng gawain ng Panginoon, you are an apostle. Kasi the same word yan for missionary. Secondarily, prophets. Yan, yung mga taga-saway ng Panginoon. Then, ayun na, yung governments, diversities of tongues, yan. Yung mga kailangan sa church. Interpretation of tongue, yung ministry of helps. Here we read that God set governments in the church. The word governments refers to the power of ruling. Binigyan ka ng Panginoon ng privilege po yan, na mamuno. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. So the organized control that God has placed in the church for the maintenance of order among the saints. Para, ma-address lahat ng pangangailangan. Diba, minsan sa church, pinag-aaralang mabuti kung ano yung mga gagawin steps, kung ang goal natin is ganito, in this month, makapag-win tayo ng souls. May mga ginagawang programa yan. Tapos, dinidelegate yan sa mga kapatiran. Inaayos yan. Magkakaroon ng anniversary. Dinidelegate yan, inaayos yan. Hindi pwede, anong gagawin ko? Nakalimutan na ako. Meron nagdi-delegate. So, yan po ang trabaho ng government or ng deacons sa church. The Lord had placed certain offices in ministries in church, govern it. Ephesians 4:11. Sabi nga, of course, the greatest gift is the Holy Ghost. Second to Holy Ghost is yung pastor. At nakapalo po dun sa gift ng Panginoon, yung teachers, evangelists, pastor, di ba, prophets and apostles, yung fivefold ministry. Nakapalo po yan dyan. For what purpose? For the perfecting of the church, for the work of the ministry. For what purpose? Until we all come to the unity of faith. Ibig sabihin, magkaroon tayo one thing in common, yung pananampalataya sa Panginoon. So the apostles were quick to handle the matter and use great wisdom in this act of governing. Kumbaga, puro delegation na lang. Puro delegation. Dine-delegate. So, ganyan nangyari sa early church. This passage is also pivotal because it gives us the background for what happens
next in Acts. Tingnan nyo, among the 7 deacons, as I have mentioned, merong malaking ginampanan yung dalawa po doon sa growth ng church. Si Stephen and Philip are about to be mightily used by God to preach the gospel. Yung nga lang, magkaiba yung kanilang sinapit. Si Stephen, he was the first martyr. Matatalakay naman natin yan. He preached with boldness. Si Philip, ganun din. He preached with boldness. Doon sa Ethiopian eunuch sa Samaria, nag-evangelist siya ng Samaria. So to work miracles and to propel the church forward. Siya yung tineleport ng Panginoon, kung maalala ninyo si Philip. The book of Acts pattern shows us that every member of the church is to be anointed for ministry. Ito pong book of Acts chapter 6, it tells us na bawat isa po sa atin is mahalaga sa gawain ng Panginoon. Meron tayong gagampanan, meron tayong ministry. Hindi ako naniniwala ang ministry ko sa church, tagaupo. Di ba? May mga talaga extreme na, you know what, yung pag-upo mo dyan sa church, ministry na yan. Hindi lang tayo tagaupo sa church. Meron talaga tayong gagawin, meron tayong gagampanan. In our own way. Di ba? Pwedeng maging prayer warriors ka. We can all pray. That's ministry. Di ba? We can all, take some, meron tayong kakilala, mag-message to share the gospel. Di ba? Send mo ng quote, ng Bible verse. Lagyan mo ng konti explanation. Send mo lang. Araw-arawin mo, wala pag isang araw, di magtanong yan, padala mo sa church. So the 12 apostles called the multitude unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Acts 6:2. Their work was to give themselves continually to prayer. They know kung ano yung pagkakatawag ng Panginoon sa kanilang mga apostol. We are here to pray, to work in the ministry of the word. Magpipreach kami, magpapamanalangin kami, pagpipray na. Kaya we are so blessed. Hindi natin alam yan, 24 hours ng ating pastor sa kanyang prayer life. Mini-mention yung pamilya natin, yung pangalan natin. Ministry yan nila. Every Sunday, Monday pa lang, nagpiprepare na yan ng lessons. Di po ba? Kaya i-appreciate natin yung ministry ng ating pastor. Hindi, minsan, nag-isip pa ng hindi maganda. Si pastor, yung Sunday na nagpipreach, hindi natin alam, nagpipray yan. Grabe ang prayer niyan. So, minister of the gospel need always remember the wisdom of the apostle here. Kaya tayo, isang araw, basta natin dito magiging pastor, asawa ng pastor, tandaan po natin, yan ang pinaka-main means. Pagka sa sobrang trabaho na sa gawain ng Panginoon, hindi na tayo nakakapag-pray, nakakapagbasa ng Word of God, nawawala na tayo sa tawag ng Lord. You can be busy in the kingdom but not busy with the king. Tandaan po natin yan. Dapat may time pa rin tayo sa prayer and word. Kaya kailangan mag-unload na kapag wala nang time magbasa ng Word of God, wala nang time mag-pray. So ministers of the gospel need always to remember the wisdom of the apostolic. Kaya wala nang time, grabing trabaho sa church, hindi na ako mapatuloy. Hindi pwede yun, hindi ka pwede. So you need to delegate. The first responsibility of the preacher is to give himself to prayer in the ministry of the word and not get involved in secular work unless it is absolutely essential. So there are some instances ng mga working pastor, 'di ba? Pero as long as nagagampanan mo, kapag hindi na, mahirap na. Pray na tayo sa Lord. Lord, kung full time ako sa gawain mo, magpadala ka Panginoon ng mga giver, tither, magpadala ka Panginoon ng mga kapatiran ng faithful and obedience. Kasi yun din ang inas ng mga apostol appoint among you. Paano kung wala sa church yun? Hingin mo na sa Panginoon, di ba? That time, meron kaya sabi ng mga apostles. So the apostles commanded the saints to look out from among themselves 7 men of course, qualification, dapat honest. Full of the Holy Ghost and wisdom. Yun lang ang qualification, wala nang iba. Honest? Kasi ang administration natututunan Pero yung pagiging honest, it is an act. Galing sa atin yan. Hindi mo matututunan yan. Kinakailangan gawin mo yan. Full of the Holy Ghost. Kailangan puspos tayo ng Holy Ghost, ng wisdom, ng karunungan. This they did, and the apostles laid hands upon them and ordained them as deacons. At tinalagan silang deacons. So the names of these 7 deacons were Stephen, Philip, Prochorus, Nicholas, Nicanor, Timon, and Parmenas. So it also should be noted
These men all had Greek names. Lahat sila merong Greek names. Kaya most probably they were all Grecians. Grabe no, yung Grecians yung nagsabi na yung nagkaroon ng concern sa mga apostles. Grecians din yung mga kasi sila yung nakakita ng needs. Meron needs. May mga nane-neglect because, lack of administration. Kaya most probably lang naman yan. It's quite probable. They were all Grecians kasi mga pangalan nila, Grecians. What a wonderful, gracious way the apostles used to settle this matter and restore unity. Kasi mahalaga ang unity. Hindi pwedeng masira po yan. Naalala ko yung one preaching ng General Conference kasi we are always praying ng revival sa church. We are always praying for revival in the church. We are, you know what? Hindi pala magkakaroon ng revival pagka walang unity. Di ba sa Acts chapter 2, they were all in one accord in one place. They have one thing in common. They were united. Ngayon, maaaring may mga nililete, baka magkaroon ng mga decision. Yan yung ayaw ng Panginoon na mangyari. Kaya naayos yung matter because of God's wisdom. If the Grecians felt that they could not trust the Hebrew brethren, they now learned that their brethren were ready to trust them. Di ba pinakita ng Panginoon sa mga Grecians na you can trust your Hebrew brethren. Mga Jewish din to pero hindi na lumaki sa Jerusalem. So in Acts, qualification of deacons, in Acts chapter 6 verse 3, we read among the qualifications for these deacons, men. Yan, lalaki. Sa time na yan kasi lalaki yung hinahanap eh. So the Greek word used here is the specific one which meant males. Women could not be chosen. Pero as time goes by, di ba, di naman talaga intended lang para sa mga, may mga certain tasks talaga kasi na para sa lalaki. Yan. Kaya sa time na yan, pinili mga lalaki. Women could not be chosen. Pero sa panahon natin ngayon, sa time natin ngayon, di ba, ang mga babae ginagamit ng Panginoon. Even sa Old Testament, ginamit ng Panginoon si Deborah, isang prophetess, para patayin si Sisera. Di ba? Yung asawa niya, si Lapidot, ayaw. So ginamit ng Lord si Deborah. Kaya ang babae pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero during this case, yan yung qualifications na hinanap ng mga apostol. Kasi in a certain position, meron mga qualification. So, yan. Among you, sa kalagitnaan, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, hindi kukuha sa labas, kundi within the body of within the body of Christ in the church. They had to be in the church. No outsiders were to have part in the government of the church. Of honest report, they had to have a good reputation. Meron silang magandang standing sa church, faithful marahil sa tithing, sa attendance, at talagang nagpapagamit sa Panginoon. Full of the Holy Ghost, yan. Full of wisdom. They had to be men of maturity. Yung wisdom kasi nanggagaling yan sa Word of God. At the same time, sa banal na Espiritu ng Panginoon. So, now in Timothy, 1 Timothy 3:8-13, we have further qualifications stated. Yan. Must be grave, malalim, or grounded, malalim. Must not be double tongue. Ibig sabihin, hindi chismosa. Kumbaga, kaya mo pa pagkatiwalaan ng confidentiality. Number 1 po yan. I remember one time sa counseling, ang number 1 na tinuro sa amin noon, nung nagturo kami sa mga drug surrendering noon sa Malabon, hinawakan po namin yan. Tinuruan po kami ng counseling. Kahit sa secular world, number 1 na sinabi nila, dapat you must know how to handle confidentiality. Kasi hindi na magtatrust ang tao sa'yo. Kapag nag-confide sa'yo or nag-open sa'yo ng problema, tapos i-chika mo lang, i-chismis mo, o kaya ipapalpit mo. Yung mga pastor, pinapalpit. May mga teachers na mamalpit. No, hindi po. Must not be double tongue. Must not be given too much wine. Of course, hindi po lasinggero. Must not be greedy of filthy lucre. Hindi pwede mukhang pera or sakin, gahaman, kasi di ba pagkakatiwalaan yan. Must hold the mystery of the faith in pure conscience. Ibig sabihin, you are very knowledgeable. Ano yung mystery of faith? The mystery of Christ. Christ died, pinanganak siya, nabuhay, then namatay, nailibing, nabuhay na mag-uli. Yan. So, mystery of the faith. Kailangan alam po natin yan in a pure conscience. Hindi mo natin i-compromise yung doctrine.
must first be proven. Kaya lagi sinasabi ni Pastor Nomer, hindi novice. Hindi novice sa gawain ng Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng mga, self-improvement sa gawain ng Panginoon, sa administration. Must be blameless. Yan, kinakailangan, meron tayong high moral standard. Must be husbands of one wife. Must rule their children and houses well. So yun yung mga qualifications. One can readily understand the importance of this office when he studies the above qualifications. And so mga self-explanatory na po yan. Mahalaga po yung mga bagay na yan. Kasi kapag hindi, kagaya na lamang ni Eli, di ba si Eli, mapagkakatiwalaan siya, pero ang problem, hindi niya napamahalaan yung kanyang pamilya ng maayos. Kaya na-cut off yung kanyang lahi. Di ba? Dapat manggagaling pa sa kanya yung lahi ng priesthood, pero na-cut off. Si Samuel, ganun din. Di ba? Last judge ng bansang Israel. Bakit? Sapagkat hindi niya rin na-train yung kanyang, kaya yun, na-cut off yung kanyang lahi. Kaya kung gusto natin magtuloy-tuloy, yan, yung generation ng faithful sa atin, must rule their children and houses well. So must be grave, must not be double-tongued, must not be given too much wine, must not be greedy of filthy lucre, must hold the mystery of faith, in pure conscience, must first be proven, must be blameless, must be husbands of one wife, must rule their children and houses well. So in Acts chapter 6 verse 7, we read that the word of God increased. Lalong lumago yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, lalong silang natuto sa salita ng Diyos. Lalong silang na-equip. The number of the disciples multiplied. And because of that, na-equip sila ng word of God. Yan, nagkaroon na sila ng tapang, boldness, ng knowledge to share the word of God. Hindi mo naman kinakailangan maging napakatalino para i-share ang word of God. Kinakailangan mo lang ipamuhay ang salita ng Diyos. Kaya yung the word of God, ipinamuhay nila. And because of that, disciples multiplied. And even a company of priests believed and were saved. Meron pa mga, priests na na-convert sa verse 7. We can read that. Yung mga Pharisees, di ba, mga number one contradiction ng Panginoon, yung mga tumuligsa sa Panginoon. Pero there are many of them were converted. Baka yung iba pa doon, isa sa mga naglitis sa Panginoon. So this revival took place because unity had been restored. Dahil yan, nagkaroon na nga ng administration sa church. So everyone in the church now was happy. Wala nang na-left behind. Mga Grecians, hindi na sila nagko-complain dahil na-neglect sila. And the apostles were able to give the needed time to prayer. Mas nagbigay ng more time ang mga apostles sa prayer, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So we must also note that at least 2 of the deacons became powerful evangelists. Yan, si Stephen and Philip. Si Stephen, grabe. Yung kanyang commitment, dedication talaga sa Panginoon. Hanggang sa huling hininga niya. Sabi niya, Lord, pag mo ipataw yung kasalanan sa kanila, di nila alam kanilang ginagawa. Lord, pag namatay ako, tanggapin mo ako sa iyong karya. Receive my spirit. Si Philip, yung ginamit ng Panginoon sa Samaria, tineleport ng Lord. This proves that a man may hold the office of a deacon in the church and at the same time be an effective minister of the word. Kaya kahit na meron tayong trabaho na sa church na ginagampanan, or hindi kahit tayo sa mga church leaders, elders, yan, ang pinaka main responsibility pa rin natin is maging rin tayo, yan, minister of the word. Share din yung word of God. Di ba si Stephen and Philip, they were deacons, elders, administrators sa church, and at the same time, sila po ay mga preacher of the word. Kasi lahat yan, trabaho yan ng mananampalataya. Hindi po yung trabaho lang ng pastor. So although the office of deacon was primarily that of serving in the material things, yet this would not hinder him from also ministering in the spiritual. So yung needs na mi-meet nila Stephen and Philip, nagagamit sila at the same time yung spiritual needs na kikater because of their dedication and commitment. So may silang talaga yung lesson 7 about the deacons.
even sa ating notes. So, hanggang dyan lang muna yung atin pong napag-aralan. Ngayon po, meron kayong tanong or gustong dagdag sa atin pong napag-aralan. So, napakaganda po ng Book of Acts kapag inaral po natin. Pag nag-dig in tayo deeper sa Book of Acts, marirealize natin na ang church ng Panginoon ay buhay at hindi po ito nag-stop. Even in the time of dark ages, hindi po nag-stop ang revival. Grabe, lumago ang gawain ng Panginoon kasi ang church, it is bound to grow. Di ba sabi nga ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail against it. Merong opposition, merong persecution na darating, merong mga trials, nakakarapin ang church. Tayo bilang individual, meron tayong mga dadanasin mga ganyang bagay. As a church, bilang isang lokal na iglesia, may mga struggles. Pero I tell you, ang gawain ng Panginoon, it is bound to grow. Ito po ay magtatagumpay. The gates of hell shall not prevail against the church. Ang susi lang kinakailangan maging aggressive ang church. Tayo as individual kinakailangan maging aggressive tayo. Take note, yung ginamit na word, term doon, kasi yun naman yung pinaka-background natin, yung pinaka-text din natin isa pa, na upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Ang gates po kasi, ito po ay nagre-represent ng strength ng isang kingdom. Hindi mo pwedeng may spoil ang kingdom unless mapabagsak mo yung gate. Diba? Ngayon, yung kingdom ng kaaway, ng Diablo, marami pa tayong iniligtas dyan. Marami pa tayong mga kaluluwa na aakayin palapit sa Panginoon. Ngayon, ang kaaway, he will do everything he can para i-stop ang church. Tayo, hindi tayo defensive side. Dapat nasa offensive side tayo. Agresibo tayo. Kaya nga ang kaaway, ang term ng kaaway, ang term ng Bible, subtle, tuso. Kasi ang kaaway, tumatrabaho yan sa paloob. Dahil kasi sira ng gawain. Nagsososya ng discord, disunity. Kaya dito sa Book of Acts, makikita natin na ang church, it is united. Ito po ay, kaya tayo tinawag tayo United Pentecostal. Kasi we are really united. Ang nag-unite sa atin, yung banal na spirito. Hindi lang ganun din sa kanila. Kaya nga sa lahat ng revival na nangyayari sa early church, nagsisimula po yung sa outpouring ng banal na spirito. Kaya even sa criteria ng pagpili ng deacons, number 1 na binigyan ng emphasis, must be full of the Holy Ghost. At ang banal na spirito din ang nag-weigh in ng lahat, yung nagko-convict sa atin. So, yan po ang ating napag-aralan ngayon. So, tinake ko muna yung isang slot ni Pastor Rani. Then after this, dismiss na po tayo. So, before we dismiss, maaari bang palakpakan muna natin ang Panginoon. Kung gusto nyo mag-unmute, purihin muna natin ang Panginoon. Meron pa tayong time. Hallelujah. So, ito po ay isang lesson, pero feel and presence of the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you so much, Lord, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, gawang Diyos na matapat at totoo sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat binilang mo kami sa iyo pong iglesia, Panginoon, in spite of our unworthiness, nilinis, binago, pinatawad mo kami, Panginoon o God, at ginamit mo kami, Lord Jesus, hallelujah, in-empower mo kami para magamit mo sa gawain mo, pinagkatiwalaan mo kami ng iyong salita. Kaya Lord, I pray in your mighty name na anumang mga hadlang sa gabal for us not to do your will, Lord O God, I pray na sa way mo ito, Panginoon, bigyan mo kami ng boldness sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng passion, Panginoon O God, na kami po ay maging kabahagi sa growth ng iyong kingdom, na makita namin ang needs, Panginoon, anumang form ito ng ministry, Panginoon O God, in the best way, Panginoon O God, na pwede mo kaming magamit. Gamitin mo kami, we are available, Lord. I bless mo ang bawat first year students, Lord Jesus, maging ang mga teachers, maging ang Bible school, ang best Bible school, Panginoon, ng aming president, aming vice president, mga teachers namin, Lord, i-bless mo, Lord, O God. At Lord, salamat sa aming lessons ngayon pong gabing ito. I pray na ito po, Panginoon, tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. We thank you so much and we love you. In Jesus' name I pray. Amen. So, praise God.
tapos na po ang atin pong class for today. So, thank you po for your time, for listening. Thank I-send ko you, na lang po sa Pastor ating Roger. chat. Thank you so much po, Pastor. Thank you so much. Stay po ata mga estudyante. Stay po tayong lahat mga kapatid. So, God bless po. So, i-send ko na lang po sa group chat God natin. bless, Pastor. Salamat. Opo. 3 to 5. So stay tayong lahat mga kapatid para sa ating pong short meeting. Narinig pa ba ako ng lahat? Sa ating Amen, group. Pastor Chat. Ayan, ayan. Ayan. Saglit. Ayun, narinig ako ng lahat mga kapatid. Clear. Loud and Ayan, clear. thank you so much. malinaw Ayan, po. ayan. Yes po. Oo. So, very quick meeting lang mga kapatid regarding sa ating magiging 3 days crusade online. Aware ba kayo doon na na-mention ko na ito sa GC natin pero walang nag-react? Aware tayo na meron tayong 3 days na crusade, online crusade? Wala na nakakibo. Yes po. Yes po. Oo. So, sa aking understanding mga kapatid, siguro ma-awkward tayo na ipresenta ating sarili, ano? Tama ba? So, mas maganda siguro mag-a-assign na lang tayo ng mga gagamitin natin sa ating 3 days online crusade na gaganapin ngayong darating na, ngayong darating na February 21, 22, and 23. And it was Wednesday, Thursday, and Friday. Ayun. So sa regarding the time mga kapatid, so most probably gagawin po natin to sa gabi. So meron ba kayong suggested time kung anong oras natin to gagawin? Pakibigyan niyo ako ng suggestion, please. Sterling, baka meron kayong suggestion. Chat. Nasa prayer meeting ako ng ako ng prayer band kasi meron din kami na instruction si ma'am. Oo, okay. Okay. So yung sa prayer band na yun, another rin natin ng gawain. So okay. So siguro dito mga kapatid, kasi nung nakaraan na napagmitingan, most probably ang gagamitin po natin dito na magiging speaker, of course, ang ating mga teachers sa BEST and then ang ating second year Bible scholars. So and then siguro sa aking understanding, meron din naman dito sa first year na may mga capable din naman din sigurong gamitin natin, pero baka makakuha din tayo sa first year. So, mga kapatid, meron akong ginawa kasi most probably ang proposal ko lang siguro dito 1 hour lang tayo. 1 hour lang gagawin nating online crusade at tayo ay nire-required na mag-invite na 3 souls na mag-join po sa ating gagawin na online crusade. So 3 souls sa bawat isa. At siguro kailangan natin ng manpower dito mga kapatid. Opening prayer, worship leader or song leader, isa na lang yan. And then testimony, siguro kuha tayo ng at least 1 or 2 testimony. And then preacher na. And then siya na rin po ang magko-closing. So meron ba kayong idea mga kapatid na pwede pa natin i-fill in dito? Since na ang ating pong oras ay 1 hour lamang, so sa inyong palagay meron pa tayong dapat i-fill in sa program? Unmute lang po kung may gustong may suggestion tayo. Walang nakibo I-assign ko na lang. 3 araw pa naman to. Sige po, sino yan? Magpakilala. Brother Fel po, okay naman po yung yung 1 hour. Okay naman po siya. Yeah, okay. Para magiging parang aabot siya ng 30 minutes yung
preaching kasi may mga worship pa and special song and then testimony. Okay lang ba half an hour yung preaching? Enough na po ba yun? Yeah, thank you so much, bro. Parang okay lang din naman yun, ano, agree kayo doon, no? So, gano'n ang ating gagawin. So, ayan. So, siguro mag-a-assign na lang din ako ng mga gagamitin nating manpower dito po sa ating 3 days online crusade. So, mag-ready na lang po kayo. Kung makikita nyo ang inyong name, ipoposting ko na lang po yan sa ating GC sa Evangelism. Ayun, and Chapel GC natin, no? So, okay lang yun sa inyo mga kapatid. Yun po ating program na yun. Good evening po. Yes po. Yes po. Sister Sino yan? Maricel. Sister Sige, Sister Maricel. Maricel. Inform ko lang, yan ba ay gaganapin sa Wednesday, Thursday, Friday? Sa 3 days Sa na ano yan? ito sis? Sa ano ito sis? Sa February 21, 22, and 23. Anong date, anong araw kaya yan, sister? Linggo. Wednesday, Thursday, and Friday. February. Kasi kung Thursday, hindi ba magko-conflict sa time natin kasi may pasok tayo? Most probably singit yan. Actually, itong date na ito, sa admin ito nang galing. Sa admin ito na date. Sila ang nagbigay nito sa amin. So, ika-clarify ko na lang dito kung bakit napipili nila. Feeling ko Chinese New Year ba to? Baka Chinese New Year to, tumabot ng Chinese New Year. Hindi Di po po ba yan siya GenCon? Or ano? Kailan po ba yung GenCon? GenCon nga ba to? Hindi Alagay ko po natandaan yan. GenCon. Conference nga yan, sister. GenCon na po ata yan. 14 yung GenCon, 14. 14 to 18. Okay. 14 naman yun. 14. February 14. February 14 to 18 ang ating GenCon. Pero I think na hindi naman sila mag-schedule nito sa atin na magko-conflict sa ibang schedule. So most probably wala naman tayo masasagasang Tama. 'di ba, activities. Kasi galing to sa admin itong date na ito. Kaya ayun. So I will try na magawan ito ng ng schedule kaagad. Hopefully magawan ko to before Sunday. Ayun. So if not, siguro baka mga Monday ko na siya masisend sa GC natin mga kapatid. Sister Cha, isa pa po. Sige. Enough ba yung time na 1 hour? Kasi syempre mostly yung preaching is umaabot ng 45 minutes. 30 to 45 minutes. So kung mayroong testimony pa, baka kulangin po kayo sa 1 hour. Actually, nung nag-meeting kasi kami, bali ang lahat ng magiging program natin dito, may allotted time na talaga siya. Kaya sa testimony talaga, most probably mga 2 minutes lang yan. So wag na talaga magkwento ng bonggang-bongga pagdating sa testimony. Kasi inurasan talaga tayo. Kasi kung magsusobra pa tayo, too long, alam niyo naman yung ating span of listening online sometimes. So parang pero ika-clarify ko pa rin sa kanila kung pwede tayo mag-exit sa 1 hour if ever. Kung pwede natin gawing 1 hour in 20 minutes, ganyan. So i-check ko pa rin. Pero base kasi sa napag-usapan namin, so parang mag-i-stay lang tayo at least 45 to 1 hour. Every natin sa online, parang ganun. Okay po, Sister Cha, noted. Oo. So yun lang din naman mga kapatid. At ayun. So looking forward sa lahat po ng gagamitin natin dito sa ating online crusade. So mag-ready po kayo at lalong-lalo baka may ma-choose din dito na mga aral po sa ating online crusade. Ayun. So yun lang mga kapatid at kung plana po, we are all dismissed in Jesus' name. God bless mga kapatid. Sandali lang po. Yes po. Huwag po lang mag-o-off kasi ang prayer meeting po, meron din po tayong short na meeting. From ating evangelism. Request ko lang po kasi meron din pong notice na ibinigay ang admin na magkaroon po tayo ng prayer, devotion before po ng ating klase. So, 3 times a week po, huwag kayo pong masusurprise na ma-assign po kayo as a devotion leader. Ang allotted time naman po ay alas 6 hanggang alas 6:10.
10 minutes lang po ang ating prayer time. Kaya sana po, hello, nandyan pa po ba kayo lahat? Yes Amen, po, amen. Sister Lynn. Nakikinig Yes po. po. Salamat po. Kaya mag-a-assign po. Hindi lang po lahat ng nasa prayer band ang akin pong i-assign. Mag-start po tayo, Lord willing, loobin ng Panginoon po, sa Lunes, mag-start po tayo. Kaya mag-a-assign na lang po ako Lunes, Martes at Huwebes. Yun po ay regular. Every meeting po natin sa ating klase, bago po magsimula, meron po munang devotion. So yun lang po, at hintayin nyo na lang po, nandun po sa ating group chat kung sino po ang maa-assign. Salamat po at God bless po everyone. Good night. Pastora, God Pastora, bless excuse. everyone. Ano po? Sa akin po, Pastora, lagi akong hindi nakakahabol, masurprise ako at minsan matawag ko wala, kaya bibira akong online kasi ang time ko ay iba dyan sa Pinas. Mayroon akong kuan eh, Ronald, mayroon akong kuan advance sa time ko dito. nasa Malaysia po ba kayo? Saan po? Negative. Nandito po ako sa UK, Netherlands, tawid-tawid po ako din. Doon naman sa UK, may advance ako ng 1 hour dito sa kabila, 7 hours sa kabila, din sa kabila naman 6 hours. So, may time difference po ako. Opo. Noted po. Noted po. Salamat po. Okay, thank you po. Pa po ba? Hello? Wala na po, Pastora. Okay Kailan na po, po, kailan po? Pastora. Wala na po, marami pong salamat at umaasa po God ako bless na everyone. God Panginoon. bless. Good night. Good night. Good night. Suportahan po natin ang God bawat bless po. isa for the glory of God. Amen. Opo. Amen. Good night. Bye-bye mga kapatid. Good night. God bless po.